inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ika-22 ng Pebrero 2017, araw ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, simpleng paggunita ng EDSA People Power Revolution, wala raw kaugnayan sa pagiging malapit ni Pangulong Duterte sa Marcoses ayon sa Malacanang. Paraan ng pagbitay, posibleng ipabayan na lang daw sa mga hukom kung maipapasa ang death penalty bill. At mga residente o mga naninirahan sa isang boarding house o apartment doon sa Iloilo, naposes daw ng masamang espiritu. Sa ating balita sa labas ng bansa, senior official ng North Korean Embassy sa Malaysia, suspect na rin sa pagpatay sa kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un. Mahigit 20 istruktura naman na imbakan daw ng missile ng China sa West Philippine Sea patapos na ayon sa Amerika. At sa ating balitang pampalakasan, susunod na makakalaban ni Senator Manny Pacquiao ay exciting kung kailan pinal na i-aanunsyo ayon kay Michael Kongs. At sa ating showbiz balita, American R&B star na si Chris Brown pinatawan ng temporary restraining order kaugnay ng pagbabanta umano sa buhay ng modelong ex-girlfriend. At live, nationwide, via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Pupulungin na rin ni Education Secretary Leonor Briones sa mga opisyal ng kanilang ahensya upang pagpasyahan kung maglalabas din ng moratorium sa mga ginagawang field trip sa iba't ibang pampublikong paaralan. Matatandaan na una nang nag-issue ng direktiba ang Commission on Higher Education na nagbabawal muna sa mga educational tours ng mga estudyante. Bunsod ito, mga kaibigan, ng nangyaring trahedya dun sa Tanay Rizal kung saan 15 estudyante ang sinasabing nasawi at pati yung driver ng bus ay namatay din makarang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus. Ayon kay Briones, nais muna nilang ikonsidera ang iba pang rason bago maglabas ng malinaw na direktiba upang ito na ang sundin sa mga susunod na pasukan ng mga estudyante. At yung simpleng paggunita, mga kaibigan, nalalapit na yung paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ito ho ay sa weekend. Pero simple lamang yung paggunita dito ng Duterte administration. Ito kaya ay may uugnay sa pagiging malapit niya sa dating Pangulong Marcos at sa pamilya Marcos na rin. Yan at iba pang balita hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Sa itinanggi ng EDSA People Power Commission na walang kinalaman o sinabi na may kinalaman ang pagiging malapit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya Marcos. Kaya simple lamang ang paggunita ng People Power Revolution ngayong taon. Sinabi ni Deputy Executive Secretary Maynard Guevara, wala itong koneksyon at ang simpleng programa ay kapasyahan ng Office of the President na inaprubahan naman ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guevara, sinadya nilang gawing simple at hindi ang okasyon upang magkaroon daw ng refleksyon sa mga nangyari na matapos ang EDSA Revolution. Mission din naman ni Commission Chairman Joey Concepcion na walang epekto ang pagpapaliging kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa paggunita ng pagkakapatalsik sa namayapang diktadura. Samantala, hindi na naman ang komisyon na imbitado si dating Pangulong Noynoy Aquino sa paggunita ng EDSA sa February 24. Pero wala pa natutugon kung makapunta maging si Pangulong Duterte ay wala din sa tiyaga makadalo kahit pa magbibigay pa sana ito ng mensahe sa simple commemoration rights sa Campo Aguinaldo. Bombo Raymond, how about dun sa Mindanao? Meron bang mga event din o sa iba pang mga lugar sa Pilipinas may kaugnayan dito sa paggunita ng EDSA People Power Anniversary? Bombo Raymond. So far ay wala pang inalabas na mga aktibidad ang isa yung EDSA People Power Commission na siyang nag-organisa ito at yung maging yung iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay wala pa silang ibinigay na mag-schedule din. Ito lamang yung inabangan natin sa February 24, Biyernes at hindi sa February 25 ang aktibidad na pangunahan ng National Government. Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. So bakan dahil ang pagkaalam natin ay nasa Davao na ang Pangulong Duterte
So tingnan natin kung makabalik pa siya sa Metro Manila para dumalo sa pagdita ng EDSA People Power Revolution. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Sa ibang balita mga kaibigan, suspendido muna ang pagdinig ukol sa kumpirmasyon ng pagiging kalihim ni Secretary Perpecto Yasay sa Department of Foreign Affairs. Kasunod ito ng question mula sa panig ng mga House Contingent o yung mga kinatawan ng Commission on Appointments mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil dito, ipinagpaliban muna ang pagpapatuloy ng kumpirmasyon para kay Secretary Yasay. Inaasahan naman na papasa daw itong si Yasay bilang konsiderasyon na rin, lalo't sa susunod na mga buwan ay papalitan na ito sa kanyang pwesto, gagaya na rin ng naipangako noon kay Senator Alan Peter Cayetano na siyang uupo bilang kalihim ng nasabing kagawaran. Naghatid yan sa atin sa oras na 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Tunguhin natin ang punong tanggapan ng sandatahang lakas dahil yung AFP chief ay pabor at mai-revive na raw yung mandatory ROTC. Ano pa kaya ang ibang masasabi ng mga sundalo? Dahil ngayon, pinagbigyan sila ng Pangulong Duterte. May report si Bombo Annalise Soberano. Muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na panahon na para ibalik ang mandatory ROTC sa mga eskwelahan nang sa gayon ang mga kabataan ay mahubog sa pagkakaroon ng sense of patriotism at mapagmamahal sa bansa. Sinabi ni Año na ang mandatory ROTC program ay lalong palalakasin ang national security dahil magte-train ng mga kalalakihan at kababaihan na pwedeng dumepensa sa ating bansa lalo na sa panahon ng giyera at krisis. Malaking tulong din ang mga kabataan sa pagresponde sa mga disaster, relief and rescue operations at sa pag-assist sa socio-economic development ng bansa. Nais ni President Rodrigo Duterte na palakasin ang Reserve Officers Training Course Program at Corps Commander and Senior Reservist Commander sa buong bansa. Ginawa ni Año ang pahayag na ito kasunod sa isinagawang National Summit ngayong araw na tatalakay sa restoration ng mandatory ROTC dito sa Campo Aguinaldo. Nasa 300 participants ang dumalo sa isinagawang ROTC Corps Commander Summit at Senior Reservist Commanders Conference kung saan si General Año ang guest speaker and honor. Ang nasabing aktibidad ay kasunod sa pag-aproba ni Pangulong Duterte sa proposed restoration ng mandatory ROTC sa grades 11 at 12 sa bansa sa lahat ng mga public at private schools. Samantala, nakahanda na rin ang pagkilos ng mga taga-suporta ng Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na February 25 at February 26 sa Luneta. Tinawag na People Support on Duterte's War Against Drugs, Poverty and Corruption ang pagkilos na mag-uumpisa ng alas 6 ng umaga sa Sabado. Ayon kay DILG Assistant Secretary Epinco Densing, iba ang pagkilos ng mga taga-suporta sa selebrasyon ng EDSA People Power sa February 25 dahil walang bahid politika ang pagkilos kundi pagsuporta sa mga programa ng Pangulong Duterte. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, yung paraan ng pagbitay, posible daw ipaubaya na lang sa mga hukom kung sakasakaling papasa ito sa pagsasabatas. At may update si Bombo Dave Benson Pasit. Posible nga mga hukom na rin umano ang magdedesisyon sa kung anong paraan idadaan ang parusang kamatayan ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na ang executive branch na raw ang siya magtatakda naman sa kung anong paraan dapat ipataw ang death penalty. Nakasaad sa House Bill 4727 na 3 ang paraan na maaaring pagpilian para dito: pitay, lethal injection o firing squad. Pero nilinaw naman ni Fariñas na hindi pa naman pinal ang kanyang mukay sapagkat hindi pa sila humahantong sa period of amendments. Matatandaan na nauna na rin sinabi ni Fariñas na nasa mga kamay na rin ng mga hukom ang pagpataw ng parusang kamatayan gayong hindi na mandatory ang death penalty. Samantala, sinabi rin ng kongresista na posibleng tapusin na rin nila ang debate mamayang hapon para sa priority bill na ito ng Duterte administration kapag bigo pa rin daw mapanatili ang quorum. Kapag mangyari daw ito ay kaagad na silang papasok sa period of amendments para pagdating sa Martes sa susunod na linggo ay makapagbotohan na sila para dito. Mula sa Kamara, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Si
Si Senator Antonio Trillanes naman mga kaibigan ay nagpaliwanag kaugnay ng pagbawi ni SPO3 Artur Las Cañas ng kanyang mga naunang pahayag sa harap ng mga senador. May panayam ang Bombo Radio Cebu. Dinipinsahan ni Senador Antonio Trillanes IV ang pagbaliktad gayon ni dating SPO3 Arturo Las Cañas. Inihayag ni Trillanes sa Bombo Radio Cebu na nagawa lamang ni Las Cañas ang pagsisinungaling sa Senate inquiry noong Oktubre 3 ng nakaraang taon dahil sa juris pressure. Ayon kay Trillanes na alam umano ni Las Cañas na totoo ang sinabi nito na may DDS ngunit hindi nito alam kung sino ang magpoprotekta sa kanya at sa kanya pamilya. Noong una raw ay hindi makapaniwala si Trillanes sa pagbaliktad ni Las Cañas kaya kinausap niya ito. Dito ay nalaman umano niya na noong 2015 ay nagkaroon ng kidney failure si Las Cañas kaya nagkaroon ito ng spiritual renewal sa pag-aakalang wala na siyang pag-asang mabuhay. Ngunit na magkaroon ng kidney donor at naging matagumpay ang operasyon ay dito na umano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumiwalag sa DDS ngunit patuloy pa rin umano niyang natatanggap ang monthly allowance bilang miyembro dito. Ngunit nang lumabas si Edgar Matubato ay biglang ipinatawag ang lahat bagay na hindi umano inakala ni Las Cañas na kailangan din niyang mag-confess sa isang Senate inquiry. Sinabi pa ng senador na bago ang inquiry ay pinapakaramdaman talaga si Las Cañas kung babaliktad ito o hindi. Katunayan umano ay sinamahan ito sa pagpunta sa Manila at nag-dinner pa umano ito at si PNP Chief General Ronald De La Rosa noong gabi bago ang inquiry. Sinabi raw ni Las Cañas na hindi pa siya handa noon kaya napilitan siyang magsinungaling para sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Ngunit sobra umano itong na-guilty sa pagsisinungaling lalo na at miyembro na siya ng isang religious sector kaya dahil umano sa payo ng mga pari at madre sa kanya na kailangan niyang sabihin ang totoo ay bumaliktad ito at sa ngayon ay sinabi na umano ang katotohanan. Siya ang binabantayan ng mga DDS saka nung PNP at baka siya yung bumaliktad. Sabi nga niya, sinamahan talaga siya pagdating dito tapos pati si General De La Rosa, nag-dinner pa raw sila the night before, nagkwekwentuhan, parang pinapakiramdaman siya kung babaliktad siya o hindi. Under duress, hindi man natin sasabihin in-hostage. Pero alam niya kung nung October na pumunta sa Senado ay nagsabi siya ng totoo na merong DDS, hindi niya alam kung sino magpoproteksyon sa kanya. Ano gagawin niya kung sasabihin niya, ikukumpirmahin niya? Nakatiwangwang siya at nakatiwangwang yung pamilya niya. Siya ready psychologically at that time. Ang bahagi na payag ni Senador Trillanes. Para sa Bombo Network News, Bombo Chandy Nasilia. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Lipat muna tayo mga kaibigan dyan sa Mindanao dahil may panibagong sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at miyembro ng Abu Sayyaf. Partikular na dyan sa Sulu. Maki-update tayo mula kay Bombo Marlene de los Santos. Nilapatan na ng lunas ngayon ang isang sugatang sundalo na nasugatan na sa natuloy na operasyon ng militar dyan sa lalawigan ng Cebu. Inihayag ni Commander ng West Lincoln na si Major General Carlito Galvez na naglulunsad ng focus military operation ang tropa ng 60 na Infantry Battalion ng Philippine Army sa may barangay Taigi sa munisipyo ng Igana nang makasagupa ang hindi kumulang 20 Abu Sayyaf. Tumagal naman ng 10 minuto ang bago umatras itong mga bandido. Nagbase na sa militar ay marami ring mga naiwang bakas ng dugo na isang binabasa nila na may mga nasugatan din sa kanila. Nabatid na ligtas naman sa kalagayan ngayon ng nasugatan sundalo dahil hindi naman grabe ang tinamo nitong sugat sa katawan. Ayon kay Galvez, na sumusunod itong ginagawang military operation sa mga bulubunduking bahagi ng Sulu kung saan nanatili ngayon ang mga bandido kasama itong kanilang mga bihag na umabot na ngayon sa humigit 30 kidnap victims. Kaligtasan pa rin ang mga naiwang bihag na ang prioridad ngayon ng militar sa kalagitnaan ng ginagawa nilang military operation dyan pa rin sa lalawigan ng Sulu. Yan pa rin ang nagulat mula sa Western Mindanao at si Bombo Marlene de los Santos na buulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Lipat naman tayo dun sa Bicol Region dahil may dating barangay captain doon ang pinatay matapos na pagbabaril. Iniuugnay ho ito mga kaibigan sa isang gang sa nasabing probinsya. May report ang Bombo Radio Legazpi.
Politika ang tinitingnang anggulo sa nangyaring pamamaril patay sa dating punong barangay ng Barangay Macabugos, Bayan ng Libon sa Albay. Sa paunang investigasyon ng Tabaco City Police Station, nabatid na 3 taon nang nagsisilbing kapitan si Salvador Malana at nagpahinga lang ng 1 taon ngunit nagbabalak na muling tumakbo ngayong darating na eleksyon. Galing sa Tabaco City ang biktima ng tambangan ito ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem suspects na balot ng bonnet at helmet habang lula ng motorsiklong walang plaka. Sa hiwalay na panayam, nabanggit ni Police Chief Inspector Arthur Gomez, ang tagapagsalita ng Albay Police Provincial Office, na isa si Malana sa mga nakilalang kasapi ng Notorious Conception Gun for Hire Group na minsan na ring tumistigo laban sa kaalitang grupo nito. Samantala, hindi naman kinumpirma ni Police Chief Inspector John Retumban, ang Deputy Chief of Police ng Tabaco PNP, ang pagkakaugnay ng mga naturang detalye at tutok sa motibong politika. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa agarang ikakadakip ng mga suspeka. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufalozada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! May sundalo namang nasawi sa pananambang ng umano'y BIFF Liquidation Squad doon sa lalawigan ng Maguindanao. May update ang Star FM Cotabato. Patay ang isang sundalo ng baril ng di nakilalang sospek sa barangay Mata ng bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Kinilala ang biktima na si Sergeant Zaldi Kaliman, nakasapi ng 57 Infantry Battalion ng Philippine Army at residente ng Bagan sa Gindulungan, Maguindanao. Ayon sa Maguindanao Provincial Police Office, sakay ng motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang asawa at 12 taong gulang na anak. Nang pagsapit sa nasabing barangay ay dito na pinaulanan ng bala ang biktima. Patay on the spot si Sergeant Kaliman matapos na magtamo ng maraming tama ng bala sa kanyang katawan. Habang isinugod naman sa pinakamalapit na ospital ang misis at anak nito na ngayon ay patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Malaki naman ang paniniwala ng PNP na posibleng ang liquidation squad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nasa likod ng nasabing krimen. At mula sa lungsod ng Cotabato para sa Bombo Network News, Star DJ Alex na 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Naman sa Caraga Region, NPA Squad Commander sumuko sa militar. May report ang Bombo Radio Butuan. Isinailalim na sa custodial debriefing at validation para sa enrollment sa Comprehensive Local Integration Program o CLIP na para sa mga rebel returnees ang isang New People's Army Squad Commander sa Agusan del Sur matapos sumuko sa 25th Infantry Battalion at sa pulisya. Nakilala ang sumukong si Commander Mar, Squad Commander ng Pulang Bagani Company 8 ng Communist Party of the Philippines o CPP-NPA Northeastern Middle Regional Command. Napag-alamang ang hirap ng buhay sa kabundukan at takot ng kanyang naranasan sa loob ng komunistang organisasyon ang nag-udyok sa kanyang sumuko. Isinalaysay din ni Commander Mar na may iilan pa siyang kasamahang gusto na ring sumunod sa kanya at posibleng magaganap ito iilang linggo mula ngayon. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Dili Beth Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Kahapon mga kaibigan ay naiulat natin ang pagsabog ng isang landmine doon sa lalawigan ng Camarines Sur. Ngayon naman ay nadetermina na raw ng mga otoridad kung sino ang target ng nasabing pagpapasabog. May report at update ang Bombo Radio Naga. Kinumpirma ng mismong commanding officer ng 901st Infantry Brigade ng 9th Infantry Division, Philippine Army, na mga sundalo ang target ng sumabog na landmine sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Naga kay Brigadier General Claudio Yucot, commander ng 901st Brigade, sinabi nito na mga sundalo ang target ng sumabog na landmine sa sitio Sagad, Barangay Tierra Nevada nitong Pebrero 20 at nagkataon lamang na ang van ng 2 sibilyan ang nasabugan nito. Anya, batay sa kanilang assessment, mayroong mga nakitang wire sa lugar kung saan sumabog ang landmine at intensyon nito na paputukan ang mga sundalong dadaan sa naturang barangay. Una pa rito, alas 9:40 ng umaga nang masabugan ng landmine ang isang van na mayroong sakay na 2 sibilyan. Swerte naman na walang nasugatan sa pangyayari, ngunit tinamaan ng mga shrapnel ang sinasakyang van ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sa ibang balita naman mga kaibigan, borders ng isang apartment dun sa Iloilo na poses daw matapos aniban ng masamang espiritu. Maki-update tayo sa Bombo Radio Iloilo.
Dalawang babae na boarder sa isang apartment ang pinaniniwalaang sinaniba na masamang espiritu sa Zone 4 Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City. Ang dalawang babae ay tinago sa alias na Marina, dating overseas Filipino worker sa Oman, ngunit bumalik sa Iloilo matapos namatay ang kanyang mister. Habang ang isa pang naposes sa ikinilalang si Jingjing na dating nagtatrabaho sa establishmento sa lungsod ng Iloilo. Ang ina nito ay nagtatrabaho sa Maynila habang ang ama naman nito ay nabilanggo dahil sa iligal na droga. Napag-alaman na nasaksihan mismo ng mga reporters ng Bombo Radyo ang pagposes ng mga nasabing boarders kung saan sinaniban si Marie at tinulungan pa ito ni Jingjing upang kumalma. Ngunit kalaunan, may nagbulong kay Jingjing na sakalin sa lieg si Marie kung saan may nakita pa itong itim na pusa na nanilisik ang mga mata at baligtad na krus. Sa huli, napahupa rin ang dalawa matapos ang ginawang pray-over. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Echanova Lozada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bombo International News! International News! Bombo International News! Senior official daw ng North Korean Embassy sa Malaysia suspect na rin sa pagpatay sa kapatid ng North Korean leader. Mahigit 20 istruktura naman ay imbakan daw ng missile ng China sa West Philippine Sea patapos na ayon sa impormasyon ng Amerika. May report si Bombo Lizelle Galan. Maituturing umano na military escalation ang pagpapatayo ng China ng mga konkretong istruktura sa West Philippine Sea o South China Sea na maaring gamitin na imbakan ng missiles. Kasunod ito ng inilabas na intelligence information ng Amerika na patapos na ang higit 20 istruktura na itinayo ng Beijing sa disputed islands. Ayon sa US, hindi ito pangkaraniwang gusali dahil idinisenyo raw ito na imbakan ng surface-to-air missile batteries. Mayroon itong mga retractable na bubong at ang bawat istruktura ay nasa 20 metro ang haba at may taas na 10 metro. Itinayo ito sa Subi, Mischief at Fiery Cross Reefs na bahagi ng Spratly Islands. Nabatid na nasa Spratlys din ang airstrips na ginawa ng Beijing. Sinabi ni Greg Poling, ang South China Sea expert sa Center for Strategic and International Studies sa Washington, na ang pagkakaroon ng missile sa disputed islands ay magpapalawak ng air defense umbrella ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa pagpapalakas ng puwersa sa pinag-aagawang teritoryo, naniniwala ang US na isa rin itong political test ng China para sa administrasyon ni President Donald Trump. Sa kabilang dako, isang senior official ng North Korean Embassy sa Malaysia ang itinuturing ngayon ng Malaysian police na suspect sa pagpatay sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Sinabi ni Malaysian Police Chief Khalid Abubakar, bukod sa embassy official, isa pang personalidad na konektado sa North Korean airline ang may kaugnayan din umano sa assassination ni Nam. Ang dalawa ay pawang nasa Malaysia pa. Hindi tinukoy ng Malaysian Police Chief ang North Korean diplomat, bagamat ito umano ang tumatayong second secretary sa embahada. Si Kim Jong-nam ay pinaniniwalaang nilason habang nasa Kuala Lumpur International Airport at naghihintay ng flight nito patungong Macau. Samantala, kinumpirma rin ng Malaysian Police na nakabalik na sa Pyongyang ang 4 pang North Koreans na suspect din sa pagpatay kay Kim Jong-nam. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Suspect daw sa pagsira ng Hollywood Walk of Fame ni President Donald Trump ng Amerika isinailalim sa 3 taong probation. Habang Mexico nagsorry naman sa mga katutubong nakulong matapos mapagbintangan sa kasong kidnapping. Yan at iba pang balita hatid ni Bombo Hermina Garcia. Todo hingi ng paumanhin ng gobyerno ng Mexico matapos ang kanilang maling akusasyon sa 3 katutubong kababaihan na nakulong ng 3 taon dahil sa kanilang maling bintang. Ito ay makaraang akusahan ng mga prosecutors ng kidnapping ang mga kababaihan na sina Alberta, Jacinta at Teresa sa 7 police officers at nagtatago pa raw ng cocaine. Dahil dito ay nag-public apology ang pinuno ng Attorney's General Office na si Raul Cervantes sa lahat ng katutubong kababaihan sa maliit na bayan ng Querétaro sa Central Mexico.
Isang malinaw na halimbawa ang kaso ng mga nabanggit na mga katutubo sa nangyayaring pang-aabuso sa karapatang pantao sa Mexico at sabit sa kanilang justice system. Sa kabilang dako, isinailalim na sa 3 taong probation dahil sa vandalism ang lalaking nanira sa Hollywood Walk of Fame ni US President Donald Trump. Kasunod nito ay pinagbabayad ang suspect na si James Otis ng $4,400 bilang danyos kasama na ang attorney's fee at 20 araw na community labor. Nabatid na gumamit ito ng maso upang makuha ang brass medallion sa gitna ng Walk of Fame ni Trump ilang linggo bago ito manalo bilang presidente ng Estados Unidos. Ani Otis ay pinlano niyang nakawin ng Walk of Fame ng US President upang ibenta at ibigay ang napagbentahan nito sa 11 kababaihan na nabiktima di umano ng sexual assault ni Trump. Nabigyan ng Walk of Fame si Trump dahil sa kanyang reality TV show na The Apprentice. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Alamin natin mga kaibigan, may update na kaya sa susunod na magiging laban ni Senator Manny Pacquiao? May report si Bombo Jobino Galang. Tiniyak ng kampo ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao na sa susunod na linggo pa malalaman ang makakalaban nito. Sinabi ng advisor ni Pacquiao na si Michael Kongs na matatapos na nila ang nasabing kontrata sa susunod na linggo. Agad din anya sila magsasagawa ng announcement sakaling naplantya na ng 100% ang lugar at petsa. Ganon din kung sino ang susunod na makakalaban ng fighting senator. Hindi rin anya fair sa mga lumalabas na pangalan ng boksingero dahil ayaw nilang paasahin ang mga ito. Nauna nang ikinagalit ni top rank Big Boss Bob Arum ang balitang naplantya na ang laban ni Pacquiao kay Amir Khan matapos ang lumabas na balita mula sa United Kingdom. Inaayos kasi ni Arum ang laban ni Pacquiao kay Jeff Horn kung saan balak nitong gawin sa Australia. Magugunitang humingi pa ng advice si Pacquiao sa kanyang mga fans sa social media kung sinong boksingero ang nais nilang isunod na makalaban nito. Ikinagulat din ng mga fans ng 38 anyos na boksingero matapos ang pag-tweet nito na sa United Arab Emirates ang susunod na laban niya. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! American R&B star na si Chris Brown pinatawan ng TRO kaugnay ng pagbabanta raw sa dating modelong girlfriend. At si Rufa May Quinto mga kaibigan, thankful daw dahil hindi kinakapos ng gatas yung kanyang anak. Alamin natin ang iba pang report ni Bombo Nescayabyab Mercado. Nakahinga na ng maluwag ang komedyanteng si Rufa May Quinto ngayong tuluyan ng lumabas ang gatas sa kanyang dibdib para ma-breastfeed ang newborn baby nila ng mister. Ayon sa 38-year-old comedian, nagpapasalamat siya sa kaibigang TV host na si Mariel Rodriguez dahil nag-donate ito ng breast milk para kay baby Alexandria. Sakto lang daw ang ibinigay na breast milk ni Mariel bago maubos, kasabay naman ang paglabas na ng sarili niyang breast milk. Nitong araw ng Biyernes ang isilang ni Rufa May, ang panganay nila ng 29-year-old PhilAm financial analyst husband na si Trevor Magallanes. Samantala, no comment pa ang American R&B singer na si Chris Brown kaugnay na ipinato na temporary restraining order o TRO sa kanya ng korte pabor sa modelo at kanyang ex-girlfriend na si Karu Chitran. Ugat ng nasabing TRO ay ang reklamo ng 28-year-old model na pagbabanta raw ni Brown sa kanyang buhay maliban pa sa dati na siyang sinaktan nito ng pisikal at ayaw daw siyang mapunta sa iba kung hindi rin sila magkakabalikan. Nangangahulugan ang domestic violence restraining order na hindi maaaring makalapit ang forever singer ng 100 yards kay Tran, gayon din sa pamilya nito. Yan ang report. Ito si Bombo Nescayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay 22 ng Pebrero 2017, araw ng Miyerkules. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Simpleng paggunita ng EDSA People Power Anniversary, wala raw kaugnayan sa pagiging malapit ng Pangulong Duterte sa Marcoses. Paraan ng pagbita ay posibleng ipaubayan na lang sa mga hukom kung may sasabatas ang revival ng death penalty.
At kanina mga kaibigan, may panayam ang ating himpilan sa Cebu kaugnay ng dahilan ng pagbaligtad daw nitong si SPO3 Las Cañas ayon na rin kay Senator Trillanes. At ilang boarders sa isang apartment doon sa Iloilo naposes matapos daw saniba ng masamang espiritu. Sa ating balita sa labas ng bansa, senior official ng North Korean Embassy sa Malaysia, suspect na rin sa pagpatay sa kapatid ng North Korean leader. At sa ating balitang pampalakasan, kanina mga kaibigan ay nagbigay tayo ng update kaugnay ng pinaplansyang laban ni Senator Manny Pacquiao. Sa showbiz balita, American R&B star na si Chris Brown pinatawan ng TRO kaugnay ng pagbabanta sa buhay ng dating girlfriend na modelo, habang si Rufa May Quinto thankful daw dahil hindi kinakapos sa gatas yung kanyang anak. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-log on sa www.bomboradio.com. At mula rito sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis